Oh. Sabi ko na sa iyo ha? Na ano yan? Yung patuloy na paninira nila kay Senador Rodante Marcoleta ay baligtad ang nangyari. Lalong nagkaka-interest ang taong bayan? Ganun ba ibig sabihin yan? Kasi sa survey po na ginawa noong November 21 hanggang 28, bago-bago lang yan. ang gumawa ng survey ay WR Numero. Tinanong po yung mga tao Ang tanong, sa inyong tingin, sino sa mga sumusunod na kasalukuyang senador ang mahusay ang paggampan sa kanilang tungkulin bilang mambabatas? Nako. Maaaring pumili ng hanggang 3 pangalan. Aba. 3. Oo. Senador Marcoleta, nakakuha siya ng 22%, Jen. 22%? Number 3 siya. Number 1, Rapi Tulfo, 35. Number 2, Bongo. Ito'y sa kabila ng si Senador Marcoleta, bagong senador. Bagong senador. At ilang buwan pa lang ba tayo? June, July, August, September. Halos kalahating taon pa lang. Wala pa. Oo, di ba? At ang daming mga negative na ipinupukol sa kanya. Kung marami sa supporter, napakarami din yung buzzer. Kung ano-ano. Tapos, pareho silang number 3 ni Robin Padilla, Jen. Tapos sumunod dito, Robin, Erwin Tulfo, 20, Tito Soto, 16, Bato, 16, et cetera, ha? Kay Senator Ping, interesado kay Senator Ping. Ay, Senator Ping, nandun na kay Bato, 16. Sumunod, Bam Aquino, 15. Ontiveros, 11%. Sumunod, Ping Lacson, 10%. Mas mababa pa. Doon sa bahagdan, pang ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pang 9 siya? 9. Dahil dalawa yung number 2, number 3, pang number 10 siya. Ganon. Tapos Kiko Pangilinan, 9%. Amy Marcos, 8%. Naku. Dito ka magtataka, Jen. Ha? 8% na tayo. Ang sumunod dito ay 1, 2, 3, 4, 4 na senador na pare-parehong 7% tie. Alam mo kung sino sila? Sino sila? Lito Lapid. Ay talaga naman. Okay. Hindi na in-expect na. Hindi na. Hindi. Tinan mo muna yung mga katabi. Sino? Hindi. Sabi mo, hindi na-expect. Eto, Lito Lapid. 7%. Huwag mo mamaliitin, Lito Lapid. Siyempre, ibig sabihin, talagang yun na tayo. Eto, tinan mo ang Sino katabi. Loren Legarda. Nako, ba't naman nagkaganon? Alan Peter Cayetano. Nako, ba't naman nagkaganon? Pia Cayetano. Nako. Lito Lapid lang ang katapat niyan, Jen. Kaya sabi natin, ha? Yan ang Chis Escudero, 5%. Nako. Bagsak. Dating Senate Win President. Gatchalian, 3%. Nako. Mark Villar at Camille Villar, magkapatid, 2%. Joel Villanueva, 2%. Mick Subiri, 2%. Ang mababa yung parehong Estrada, Jinggoy at JB. Ganon? Nasa bottom, 1%. Pero ang ginagraduhan dyan ay top performing. Tatanungin, survey to tatanungin kita. Sa palagay nyo, sa tingin mo, sino sa mga senador ang mahusay ang pagganap sa tungkulin bilang mababatas? Pipili ka nga ng 3. So 3 pipiliin mo. Ito ang lumabas. Medyo na ngayon yan. Call up yan. Wake up call yan. Doon sa mga re-electionist ng 2028, Nelson. Di ba? Like Ruben Padilla. Sino pa ba? Hindi, Ruben Padilla medyo mataas mataas pa ba siya? Number 3 siya. Si Senator JB. Yung Senator JB medyo aktibo nitong budget deliberation. Mick Subiri, 2%. Mark Villar, 2%. Mababa. Win Gatchalian, 3%. Chis Escudero, 5%. Mababa Medyo mabigat ng laban. Ang makikita natin sa taas, halos bago Diba? Rapi, Bongo, mga bagong elekto diba? Bagay, si Marcoleta. Sen. Rapi, re-electionist yan by 2028. Yung Robin Padilla, dati na rin. Halos bago Yung Bongo, kahahalal lang natin na kanyang second term. Yes. Yan. Yung Marcoleta, first term, halos kalahating taon pa lang. Bago. Di ba? Nako, marami na naman magagalit na mga broadcaster dyan. Kanino? Kay Senador Marcoleta. Lalo na lang nila pasisikatin. Ba? Sabi nga, yun lang pagkapanalo, kino-question nila lalo pa ngayon. Yan ang problema. Sabi nga natin, nagba-backfire
Kasi kapag ka yung, di ba, kapag ka yung isang bagay na, halimbawa, ang sabi nga nila puno na mabunga, di ba? Pag binato mo ng binato, yes. magbabaksakan yung bunga niyan. Lalo pupuntahan ng mga tao yan. Kasi maraming makukuhang prutas sa baba, di ba? Mga papakinabang. Sabi ng iba, masyado nyo kasi pinupulutan si Marcoleta, kaya yun tuloy, pinag-uusap-usapan kahit saan. Na mahirap, di ba? Lalong sumisikat Yes. Ang iba, naging curious. Tingnan nga natin ito. Yes. Nung tinignan ba, sila man na-hook na. Ay, nako. Pero may good news naman ako sa inyo, Nelson. Ayan, good news. Ayan naman tayo, sa ating mga palatuntunan, tinitingnan din natin ang mga pwedeng positibong mangyari. Alam mo ba, nagpahayag ng kahandaan, Nelson, ang Pangulong Bongbong Marcos. Dapat laging handa. Na magre-resign na? Magre-resign? Hindi. Alam ko na yan. Yan. Hair follicle test yan. Hindi. Dito. Medyo ano to. Hindi pa? Hindi. Teka, isip ako. Handa. Nakahanda na po ang Pangulong Bongbong Marcos. Handa. Para sa Handa. Medianoche. Anong handa? Ano ba yan? Doon tayo kumain sa kanila. May handaan Pero nakakagulat yan. Ay, nako, mabibigla ka. Parang dati ay hindi mo maiisip na sasabihin niya yan. Yes. Ba? Nakahanda na po siyang makipag-usap. Kay Amy Marcos yan. Matagal na sila nag-uusap. Kaya ate? Oo. Hindi pa, Nelson. Hindi pa. Kanina yan. Kay BP Inday Sara Duterte. Parang, nga, Para daw po sa kapakanan ng bansa. Then, dapat talaga. Ayan, Yan po ang opisyal na pahayag ni PCO Acting Secretary Dave Gomez. Ano yung eksaktong sinabi? Sabi po ni Secretary Dave Gomez, hindi siya sarado. Bukas. Ayun. Ayan, teka lang Hindi siya sarado sa pakikipag-usap. Ang tinutukoy po sa Pangulong Bongbong, si BP Sara ay nananatiling Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas at bukas ang Pangulo sa dialogo sa sinuman alang-alang sa pambansang interes. Yan ang sinasabi ko. Kung ang pag-uusapan ay kapakanan ng bayan, minsan, kinakailangan mong lunukin ang iyong pride, Nelson. Naman, no? Di ba? At hindi, it's not a bad thing. Yan, na diba? Minsan nagpapakumbaba ka. Tiniyak pa po ng Secretary Gomez sa publiko na nananatiling prioridad ng gobyerno ang investigasyon sa controversial na flood control projects. At ilang ulit niyang narinig mismo, Nelson, sa Pangulo na nagsasabing bukas ito sa sinumang lalapit para po sa dialogo para sa kapakanan ng bansa. Bilang leader at tatay ng bansa natin, Nelson, dapat siya talaga ang nag-aabot ng kamay. Di ba? Sa kamay ng pakikipagkasundo sa lahat ng mga galit sa kanya. Ikaw ang Pangulo Ganun talaga. Di ba? Kasi kung hihintayin mo yung mga kalaban mo, lalapit pa sa'yo, baka hindi nila gawin yun. Pero kung ikaw mismo ang Pangulo, sabi nga ng Secretary Dave, ilang beses ko na rin sa Pangulo yan sana simulan niya kaya, sabi mo kayo na, kay Senadora, Kay Senadora Amy. Ayun. Ading! Mga ganun, di ba? Ading ba tinawag? Akala ko adik. Hindi, ading. Ading! Ganun. Parang iba yung sinabi sa, ading. Sa rally, di ba? Maliit na. Sabihin nyo, nakababatang kapatid. Yung ba tawag sa, Talaga naman, Basta tayo na reaction. Hindi, maganda yan. Tama, ako sa tingin ko. Ako kasi sa akin, Jen, wala namang, halimbawa, nagkamali ang isang tao. Sabihin na natin na totoo lahat ng paratang. Meron naman talagang, ano man tawag doon, day of reckoning. Parang yung day of reckoning. Parang babalikwas ka. Ako nga sabi ko sa iyo, Nelson, ang lagi kong halimbawa dyan si Nelson Mandela hindi ako yan, Hindi ka, hindi. Nelson Lubo ka Yung Nelson ano nangyari kay Nelson Mandela? Hindi ko napalitaan yan. Anong nangyari? Yung Nelson Mandela, nung yan naging
na bago naging presidente, ikinulong, pinahirapan at kung ano-ano pinagagawa sa kanya, Nelson. Oo. At nung siya'y nanalo na presidente ng Africa, ang una niyang nilapitan yung mga kaaway niya. Tapos, alam ko, pinagsasampan niya yan, ikinulong, binugbog. Ni Pinaris ko, hindi. Kundi, yun ang kanyang unang nilapitan. Magkasundo-sundo na tayo. Alang-alang sa ating bansa. Niya? Yes. Yan ang yan ang diyan mo makikilala yung Nelson Mandela. Parang ano kundi din yan yung itinapon siya, yung isang kapatid dito no? Magkakapatid tapos siya ay si Jose naman yan. Oo. Si Jose. Oo. No, tapos magkakapatid din, no. Totoo. Pwede. Malay mo, di ba? Walang hindi naman, wala na, ang tao naman nagbabago eh. Totoo. Walang masama kung ang gusto natin kabutihan ng kapakanan ng ating bansa. Mas maganda yung nagkakasundo. Yeah.